Kamusta at maligayang pagdating? O dapat ko bang sabihin kamusta at maligayang pagdatingin sa magandang bayan ng bundok sa Switzerland na Zermatt? Ngayon, sasakay tayo sa Glacier Express, ang pinakamabagal at pinakamarangyang express train sa buong Europa. At ngayon gagawin natin ito ng may estilo habang tayo ay naglalakbay. Sa Excellence Class, tahanan ang Switzerland ng ilan sa pinakamahusay na biyahe ng tren sa mundo. Ngunit kakaunti ang kasing ganda ng Excellence Class ng Glacier Express. Dito, pinagsasama ang karangyaan at tanawin, may personal concierge, gourmet menu, at malalawak na bintana na nagpapakita ng Swiss Alps. Sa susunod na 8 oras, maglalakbay tayo mula Zermatt papuntang Samaritz, daraan sa glacier, lambak at ilog, habang tinatamasa ang pagkain at Swiss hospitality. Samahan mo ako sa pagsakay sa Glacier Express, ang pinakamabagal na express train sa Europa. Dito magsisimula ang ating paglalakbay. Sa bayan ng Zermatt sa kabundukan, kilala ito sa tanawin ng Matterhorn at tanyag na destinasyon para sa skiing tuwing taglamig at hiking tuwing tag-init. Sa gitna ng bayan matatagpuan ang Gornogradbahn, isa sa pinakamataas na cog railway sa Europa na umaakyat sa Gornograd para sa kamanghamanghang tanawin ng Matterhorn at mga kalapit na bundok. Abangan ang buong video tungkol sa Gornogradbahn sa hinaharap. Ngayon, nandito tayo sa pangunahing istasyon ng tren. Pupunta tayo sa Samaritz sa ating pakikipagsapalaran ngayon, 100 at 71 kilometro o 100 at 81 milyang biyahe na aabot ng halos 8 oras. Maaaring express train ito, pero ito ang Glacier Express, kaya malinaw na hindi ito masyadong mabilis. Handa na ang tren sa Railes 3 at magsisimula na ang Excellence Class Experience pagdating natin sa platform. Nagsisimula ito sa pag-drop ng bagahe bago sumakay. Lahat ng bagahe para sa Excellence Class ay inaasikaso ng crew at ibabalik sa atin. Pagdating sa Samaritz, sasalubungin tayo ng Excellence Class Concierge, kukumpirmahin ang reserbasyon at ihahatid sa ating upuan. Pag-akyat natin sa loob ng tren, agad nating mapapansin na may espesyal tayong karanasan na mararanasan. Ang Excellence Class ay may sariling pribadong bagon na may 1x1 na eksklusibong mesa at malalapad na leather armchairs para sa premium na ginhawa. Lahat ng upuan ay katabi ng bintana. At ang mga tauhan sa loob ng tren ngayon ay handang maglingkod ng cappuccino at bote ng tubig na ihahatid mismo sa ating upuan ilang minuto lang matapos tayong sumakay. Ang bagon mismo ay napakaganda, may mga palamuti ng kahoy at banayad na ilaw. Ang bagon ay napapalibutan ng tanawin ng Alpine. Darating na ang tren dito maya-maya. Pero sa ngayon, oras na para simulan ang kamanghamanghang paglalakbay na ito. Ang pag-alis mula sa Zermatt ay eksakto sa oras. Umalis ang aming tren ng 8:52 ng umaga. Pag-alis, sinusundan ito ng malamig na tuwalya bago simulan ang Excellence Class Service. Nagsisimula na ang magagandang tanawin. Pag-alis sa istasyon, susundan natin ang Ilog Fischbach pababa ng Lambak papuntang Visp ng higit 1 oras. Ang Excellence Class ang pinakamataas na serbisyo sa Glacier Express. Ano ang kasama sa tiket mo? Sa simula, magkakaroon ka ng pribadong bagon na may 20 upuan lang. Bawat upuan ay malapad at komportable. Natapos ito sa kulay krema na balat. Ang bordadong logo ang nagpapaganda sa adjustable na headrest na may pakpak. Kinokontrol ang anggulo ng pagkakahiga, suporta sa lumbar, at ilaw sa pagbabasa gamit ang mga pindutan sa tabi ng dingding. May kaunting lalagyan din dito
pati na rin ang mga saksakan at USB port. Ang mesa sa gitna ng upuan ay nabubuksan para kumain. May lalagyan ng bote at tablet sa tabi ng bintana. Kasama sa tablet ang libreng Wi-Fi, onboard libangan, impormasyon sa tren, at live na mapa para subaybayan ang biyahe. Ang Excellence Class na bagon ay tunay na obra maestra ng elegante at marangyang disenyo. Ang lugar ng upuan ay may mga perpektong nakaayos na panoramic na bintana, kung saan masisiyahan tayo sa tanawin ng Alps. Ang bagon ay yari sa magandang madilim na kahoy na may palamuti sa bawat sulok, mula tanawin ng Alps sa itaas ng bintana hanggang sa logo sa mga ilaw. Simple lang ang bestibulo sa pagitan ng mga bagon, pero ang pinakamagandang tampok ng Glacier Express ay nasa mga pinto nito. Mga sliding na bintana, at kung may bintanang pwedeng buksan, siguradong tatayo ako doon at mag-e-enjoy sa tanawin. Kasama sa Excellence Class ang 5-course na karanasang kulinarya na may menu ng mga piling putahe at lokal na alak. Dahil inaabot halos buong biyahe ang karanasan sa kainan, ang Excellence Class ay pwede lang i-book mula Surmat hanggang Samaritz. Dumadaan ang crew para magbigay ng kubyertos at welcome na baso ng champagne. Nagsimula ang aming kainan sa aperitif plate na may tartar, mini tart, cheese tart at halo-halong mani na may pampalasa. Pagliko namin pasilangan sa FISCHP, sinimulan namin ang paglalakbay sa tabi ng Ilog Rhone na may kamangha-manghang tanawin.
Ang unang putahe ng aming pagkain ay nagsisimula sa isang baso ng peanut blanc. Kasunod ang basket ng tinapay at pinausukang trout na nakapatong sa kama ng mga beetroot, mansanas at salad. Mabagal ang Glacier Express. Pero dahil wala kang pupuntahan at may hawak kang alak, walang dahilan magmadali. Ang kailangan lang naming gawin ay umupo at mag-enjoy sa tanawin. Ang pangalawang putahe ay sopas ng gisantes at mint na may tuyong bulaklak, ipinares sa malamig na rosé. Ang Andermatts ang una naming mahabang hintuan sa Glacier Express. Meron kaming mga 10 minuto dito, sapat na oras para bumaba ng tren at, syempre, mag-enjoy sa tren. Bawat bagon sa Glacier Express ay panoramic car, maliban sa cafe car na nasa gitna ng tren. Ang disenyo nito ay may watawat ng Switzerland, kaya isa ito sa mga pinakakilalang tren sa buong Europa. Siyempre, ang Excellence Class ay mas marangya at may gintong palamuti bilang simbolo ng mataas na serbisyo. Pag-alis sa Andermatt, sisimulan nating akyatin ang Overall Pass. Sa loob ng 10 minuto, aakyat tayo ng 156 na metro mula Andermatt. At aakyat pa tayo ng karagdagang 400 metro habang umaakyat tayo sa pinakamataas na bahagi ng biyahe sa Overall Pass. Ang Overall Pass ay may pinakamataas na parola sa mundo, palatandaan ng pinagmulan ng ilog Rhine. Habang nasa Overall Pass tayo, oras na para sa ikatlong putahe. Isang magandang Swiss beef tenderloin na inihain kasama ng mashed potatoes, truffle oil, at halo-halong gulay na tinambalan ng isang kahanga-hangang Pinot Noir. Lampas sa Overall Pass, natatanaw natin ang Cunera Dam na humahawak sa 41 milyong kubiko na metro ng tubig sa reservoir sa itaas. Dito rin tayo tumatawid sa Gotthard Base Tunnel.
Binuksan noong 2015 ang Gotthard Base Tunnel, ang pinakamahaba at pinakamalalim na traffic tunnel sa buong mundo, na tumatawid ng 57.09 kilometro sa ilalim ng Alps. Siyempre, hindi natin ito makikita mula rito sa taas dahil, alam mo na, isa itong tunnel. Pero astig isipin na daan-daang talampakan sa ilalim ng lupa, may tren na tumatakbo sa bundok ng 100 at 25 milya kada oras. Tingnan mo, sa wakas makakakita na tayo ng glacier sa Glacier Express. Ang Decentis ang pangalawa nating mahabang hintuan sa Glacier Express. Ang istasyon dito ang palitan ng Matterhorn Gotthardbahn at ng Rhytesiabahn. Kaya, kailangan nating gawin ang unang pagpapalit ng lokomotibo. Naka-schedule ang pagpapalitan tuwing dumarating ang mga tren mula Silangan at Kanluran sa Decentis. Kaya mabilis mapalitan ang mga lokomotibo at nababawasan ang paghinto ng tren. Pagkaalis sa Decentis, inihain sa amin ang ika-4 na putahe, keso at Pinot Noir na alak. Mula Overall Pass patungong KUA, sinusundan namin ang Ilog Rhine. Pero sa silangan ng Kastritz, doon tunay na nag-uumapaw ang ganda ng ilog. Sa mga susunod na milya, nadaanan namin ang Rhine Gorge na kilala sa matataas na bangin, gubat at tahimik na lawa. Grabe, ang malayelong asul na ilog na yan ay napakagandang tanawin. Pagkahintay sa lokal na tren, nagpatuloy kami sa biyahe papuntang KUA. May dalawang bahagi pa ng sasakyan na hindi pa natin napupuntahan, ang banyo at ang Glacier Bar. Sa unahan ng tren ay ang banyo at sa likuran naman ay ang Glacier Bar. Nakakamangha ang banyo. Hindi lang ito napakalinis. May granite countertop, touchless lababo, tamang tuwalya, at pagpipili ang excellence class na lotion, tissue, at wipes na pwedeng kunin. At syempre, may sarili rin itong mga motif, gaya ng frosted glass na larawan ng Landwasser Viaduct sa pader at mga bentilasyon sa kisame na hugis logo. At naroon din ang Glacier Bar. Tinaguri ang puso ng excellence class. Ang bar ay naghahain ng cocktail at alak na sumasalamin sa diwa ng klase. May display case din para sa mga regalong mabibili, eksklusibo lang para sa excellence class. Malaking kumpas sa taas ng bar ang umiikot kasabay ng galaw ng tren. Tinuturo ang mga pasahero sa mga bundok ng Alps sa paligid. Libre ang alak na inaalok, pero may bayad ang dagdag na alak, inuming matapang o cocktail mula sa bar.
Ang excellence class ay hindi murang karanasan sa kahit anong paraan. Isang katotohanang tatalakayin natin sa pagtatapos ng ating biyahe. Akala ko libre din ang dagdag na inumin, pero sobra ang iniaalok na alak kaya ayos na ako. Nadaanan namin ang ilang MU habang papalapit sa KUA at huminto ang tren para sa mahabang pahinga. 3 sa Glacier Express. Ang KUA ang palatandaan ng paglipat mula standard gauge network ng Switzerland papunta sa aming meter gauge Alpine route. Dito rin kami magpapalit ng lokomotibo. Kailangan munang balikan ng tren ang dinaanang ruta bago marating ang sangang daan papuntang Samaritz. Pinakamadaling gawin ito ay ikabit ang lokomotibo sa likod na siyang magdadala sa atin sa bundok. Siyempre, ibig sabihin nito ay babiyahe tayo ng paatras sa natitirang bahagi ng biyahe. Pero sa ganitong tanawin, wala namang masamang view. Ang huling putahe sa Glacier Express ay panghimagas. Masarap na chocolate cake na may vanilla sauce at inihaw na almonds, ipinares sa Vin de Liqueur dessert wine. Habang kahanga-hanga ang panahon, hanggang sa puntong ito, nagpasya si Inang Kalikasan na literal na paulanan ang aming kasiyahan. Banayad ang ulan, ibig sabihin matagal nang nawala ang bughaw na langit. Walang makakapigil sa akin tumayo sa bukas na bintana. Sa unahan, paikot-ikot at liku-liko ang mga riles habang dumadaan sa mga bundok, sa mga palalim na bangin na tinatawid ng sunod-sunod na viaduct. Nagtatapos lahat ito sa isa sa pinakadakilang viaduct, ang Landwasser Viaduct. Ang 65 metrong taas na viaduct na may 6 na arko ay nagdadala ng mga tren sa ibabaw ng ilog Landwasser sa kamangha-manghang paraan. Habang papalapit na sa pagtatapos ang ating paglalakbay, dumadaan ang crew upang mamigay ng ilang mga regalo bilang paggunita sa karanasan sa Excellence Class. Binigyan kami ng mangkok ng tsokolate, luggage tag, at baso ng alak. Yung unang dalawa madaling maintindihan. Pero ako lang ba o parang tabingi yung baso ng alak namin? Ganon talaga ang disenyo niyan. Habang bumibiyahe kami, dumaan kami sa maraming matatarik na daan at paikot-ikot na tunnel. Habang umaakyat at lumiliko ang tren, ang likido sa baso ay tumatabingi ayon sa dalisdis. Noong araw, dito nagmula ang sikat na tawag na tourne lever o ikot. Ipinapasa ang mga baso sa tren para paalalahanan ang mga pasahero na paikutin ang mga ito at pantayin ang alak. Hindi na gamit ang mga baso ngayon, pero nananatili silang simbolo ng paglalakbay at pagpupugay sa tradisyong paglalakbay sa tren sa Alps. Kamangha-mangha ang paglalakbay na ito mula sa pagkain, tanawin at ganda ng bago ng tren. Talagang napakaganda ng karanasan sa Excellence Class. Pero magkano nga ba ang halaga ng isang biyahe sa Excellence Class? Kailangan mo ng balidong first class na ticket mula Zurmat papuntang Samaritz o pabalik at mandatoryong seat reservation. Maaaring saklawin ng travel pass ang pamasahe sa first class kung meron ka nito. Pero kung wala, aabutin ito ng 272 Swiss francs o 336 United States dollars. Saklaw din ito ng second class pass, kaya ang halaga ay magiging 56.5 Swiss francs. Malaking bahagi ng gastos ang seat reservation na nagkakahalaga ng
at 40 Swiss francs o $668 bawat isa. Sa kabuuan, aabot ito ng maximum na 8,100 at 2 Swiss francs o mahigit $1,000 para sa excellence class. Pero sulit nga ba talaga ito? Siyempre, nasa sayo na yan. Kung gusto mong maranasang marangya at eksklusibong paglalakbay mula Zurmatt hanggang Samaritz o makita ang ganda ng Switzerland, ito ang tamang paraan para sa iyo. Pero ang first at second class ay may parehong tanawin sa mas murang halaga at pwede kang bumaba sa mga istasyon sa daan kaysa tapusin ang buong 8 oras na biyahe. Pero sa kabilang banda, ang pagkain, alak at ang ginhawa ay talagang kakaiba. At dahil dyan masasabi kong sulit ang excellence class sa presyo nito. Habang gusto ko sanang manatili sa tren na ito, magpakailanman, lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Parang lumipad lang ang 8 oras na biyahe at dumating ang tren namin sa Samaritz sa oras sa dulo ng linya. At sa huling sulyap sa excellence class, oras na para bumaba. Dito nagtatapos ang Glacier Express at nagsisimula rin ang isa pang Alpine na biyahe, ang Bernina Express sa Samaritz. Di man kasing marangya ng excellence class, tampok sa Bernina Express ang pinakamagagandang tanawin habang dumadaan sa Bernina Pass. Maghanda para sa isa pang kamanghamanghang biyahe sa tren sa Switzerland sa Bernina Express sa loob ng 2 linggo. Sige, sa susunod na linggo, babalik tayo sa Gulf Coast ng United States para sa pagbabalik na biyahe sa Amtrak's Mardi Gras at susuriin kung paano ito pumapantay sa business class ng Amtrak. Sige, kung bago ka lang dito, talagang ma-appreciate ko kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaki ang naitutulong nito sa channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kahanga-hangang kabutihang loob. Kung gusto nyong mapalagay ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa description sa ibaba. Ayun lang para sa araw na to. Salamat sa pagsama. Magkita tayo sa susunod.